Pero nagawa ko yon sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Bakit? Kaanib ba kasi ako sa INC noon? Kaanib rin ako sa dating daan nung nakakasagot ako. Pero nakita ko yung katotohanan dun sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo dahil may proper na katuroan. Siya po ay galing sa MCGI, kumuha ng tungkulin, 1 taong naglingkod sa Diyos ni Soriano. Ng mga apostol, hindi lang araw-araw, 2:46 ng gawa, kundi unang araw ng sanlinggo, nagpuputol-putol sila ng tinapay. At yon yung Sacrament of Eucharist na dapat. Kaya nung itinakwil ako ng pamilya ko, alam nyo nung nangyari sa akin? Nakatira lang ako sa park. Na alam ko ang buhay kalsada. Kasi galing ako dyan. Sa loob ng 2 taon, wala akong ibang higaan kundi plaza, park. Paggising ko sa umaga, hindi ko alam kung anong kakainin ko. Sinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Bago natin simulan itong ating recollection para sa gabing ito, mas maganda na simulan natin ang ating gabi sa pamamagitan ng isang panalangin. May I invite dito po sa ating harapan si Father Ben Arseno, ang ating parish priest, para po sa ating panimulang panalangin. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito kung saan ginugunita namin ang Paschal Mystery ng iyong anak na si Jesus na nagligtas para sa amin dahil sa pagmamahal sa aming lahat. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong bendisyon at pagpapala sa recollection na ito upang ma-dispose namin ang aming sarili sa selebrasyon na ito. Bigyan mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo at karunungan upang aming maunawaan at ma-appreciate ang ginawa ni Kristo sa aming buhay. Hiniling namin ito, Panginoon, sa ngalan mo, kasama ng iyong banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yan. So, bago ang lahat, palakpakan muna natin ang Panginoon. Mas malakas! Yung pinakamalakas! Yan. So, maraming salamat muna ngayong gabi sa pag-attend niyo sa ating youth recollection. Magpapakilala muna ako sa inyo. Ang pangalan ko po ay si Kuya Chard. Again, anong pangalan ko? Yan. So, magandang gabi. Kung madalas po tayo na nakakapunta sa ilang mga formation talks ng CFDQC, makikita nyo ako dito. Okay? So, ngayon po, nakafocus ang ating recollection sa mga kabataan. Ano ulit ang title ng ating recollection? Yan, ang kapangyarihan ng mga kabataan sa simbahan. So mag-iiwan ako sa inyo ng isang tanong bago tayo magtuloy-tuloy at bago ko ipakilala yung ating mga gwapong-gwapo din na mga formators for tonight. So bilang kabataan, nalalaman ba natin kung ano ang kapangyarihan natin sa simbahan? Alam ba natin? May idea ba tayo? Meron? Siguro sa ngayon wala. Pero hinahangad natin sa formation recollection natin ngayong gabi na makapagnilay-nilay tayo at makatulong din itong pagtitipon-tipon natin ngayon para makita din natin sa ating mga sarili and syempre makipag-usap din tayo kay Lord bilang kabataan. Ano ba ang kapangyarihan ko sa simbahan? So ipakilala na natin ang ating buti na lang talaga pinaunlakan tayo nitong ating mga formators for tonight. So ipakilala ko muna yung isa sa magsasalita. So dati siyang Katoliko. Isa siyang dating Catholic magmula nung ipanganak. Kaya lang, na-convert siya sa pagiging Iglesia ni Cristo magmula nung 2018 hanggang 2013. So imagine niyo ilang years yun, di ba? And then after that, na-convert ulit siya from Iglesia ni Cristo, napunta naman siya sa MCGI. Sino nakakaalam dito ng MCGI?
MCGI, ito yung sa may ang dating daan ni Eliseo Soriano. So na-convert siya from 2013 hanggang 2014. But then, sa pamamagitan na rin ng grasya ng ating Panginoon, siya ay nanumbalik sa simbahang Katoliko magmula nung 2014 hanggang ngayon at nasa pangangalaga siya ng CFD Tagbilaran under Reverend Father Garwin Gitgano. So, mga youth, mga kaedad ko, pinapakilala ko sa inyo ngayong gabi ang ating unang formator for tonight, si Brother Jared Almasora. Palakpakan natin siya. Ngayon, nakita natin itong nasa screen, ang kapangyarihan ng mga kabataan sa simbahan. Pero bago natin simulan ito, papakilala muna ako sa inyo kung saan ako galing. Unang-una, galing ako dun sa iglesia ni Manalo. O dun sa iglesyang initatag ni Mr. Manalo noong 1914. Gawa na rin ng hindi ako nakinig kay Pablo dahil unang-una sinabi ni Pablo sa 4:17 ng Galacia, merong magmamalasakit sa inyo pero dili sa mabuting akala. Kadalasan ng relihiyon ganyan sumama ka sa amin, kami lang ang maliligtas. Paano kayo maliligtas? Matanda pa sa inyo, betchin. Kaya kung ang basihan ng katotohanan ay patandaan, magluluto na lang ako ng itlog. Bakit? Dahil mas matanda yung betchi na panluto ng itlog kesa sa iglesyang itinatag ni Mr. Manalo. Ngayon, sasabihin nila, ang sakit mo naman magsalita, kapatid na Jared, parang hindi ka galing sa amin. Pinagsisisihan ko nga yun Parang sinabi ni Apostol Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo, ang sabi, bagamat ng una, ako'y naging mamumusong at mang-uusig. Ganon ang ginawa ko sa simbahan. Kayo kang mga Katoliko, paano kayo naging totoo? Puro kayo sugarol. Aba, ba't sa inyo wala? Palihim pa nga sa ministro ninyo May kilala pa nga akong isang manggagawa, natiwalag, hindi ko nalang babanggitin kasi baka paglabas ko dyan yari tayo, malapit lang ang sentral nila dyan. Isang manggagawa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi ko napapangalanan, na ngayon nasa Bulacan. Anong nangyari? Natiwalag. Di yung bato nila sa Katoliko, bumabalik rin sa kanila. Lahat ng paratang nila sa Katoliko, bumabalik rin sa kanila. Bakit? Mga sinungaling kasi, mga bulag na kasi. Ngayon, meron ba tayong batayan? Meron. Unang-una, wala akong karapatang pigilin nila pag ako nagsasalita. 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayaan. At isa dun sa klase ng kalayaan, 28:20 ng Mateo, na ituro ko sa inyong ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Sa katotohanan, dili sa kasinungalingan. Dahil yung kasinungalingan, kalahi nila yon. 8:44 ng Juan, ang sabi ni Apostol Juan, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nasa ng inyong amang inyong ibig gawin. Ngayon, sagutin natin yung binabato nila. Paano ka naging totoo yung Catholic Church? Marami sa inyo sa lasenggo. Ganoon rin ang mga born again paano ka naging totoo yan? Mga pari nyo mismo ganyan. Wala ka nang pakialam doon. Bakit? Basahin natin ang 7:20 ng Ecclesiastes. Ang sabi, tunay ngang walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabutit hindi nagkakasala. Therefore, kahit matwid ka na, kahit sumusunod ka na sa utos ng Diyos, kahit nasa tunay ka ng iglesia, may possibility ka pa rin magkasala. Hindi kayo ng mga born again, kakatok sa bahay. Handa ka ba kang tanggapin ng ating Panginoong Hesukristo? At pag tinanggap mo, hindi ka na magkakasala. Hoy, kakontra ka ni Apostol Juan. Dahil si Juan na mismo nagsasabi, 1:8 ng unang Juan, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya once more, nasabihin ng born again na sila hindi nagkakasala, patunay lang yun, nawala sila sa katotohanan. Ngayon, balik tayo dito, lumalayo na tayo Ang topic natin, paluson, papunta akong Pampanga. Yan, ang kapangyarihan ng kabataan sa simbahan. Unang-una, ang bilin sa atin ni Timoteo, sa 3:15 ng unang Timoteo, meron dapat tayong uugaliin dun sa pundasyon at saligan ng katotohanan na simbahang itinayo ni Kristo. Ano yon? Habang kabataan tayo, magpapatuloy tayo. At yun ang katungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes. Na na walang matwid, 12:13 pala, tuloy 1:8, 7:20 tuloy ng Ecclesiastes. Sa ulit? Yung binasa kong ayun, 12:13 ng Ecclesiastes, itong wakas ng bagay lahat ay narinig, ikay matakot sa Diyos at sundin mong kanyang utos sapagkat itong katungkulan ng tao.
Ibig sabihin, yung katungkulan ng tao na pagsunod sa utos ng Diyos, yun ang dapat nating ugaliin, yun ang dapat nating ganapin. Saan? 3:15 ng unang Timoteo, dun sa sambahayan ng Diyos na buhay. At according sa ating CCC, yung Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, yun ang Roman Catholic Church. Therefore, bilang kabataan, mas lalo tayo susunod sa utos ng Diyos. Meron dyan, utusan lang ng magulang, nagdadabog na kulang pa nga sa inyo, inirin ng magulang ninyo Utusan lang. Nagre-reklamo na, di na ako magtataka. Dahil may bili na sa atin si Pablo sa 2 Timoteo 3:1. Sabi, sa huling panahon ay darating panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, masuwayin sa magulang. At ako, hindi ko naman kinakaila yon. Nakikipagsuntukan pa nga ako sa tito ko nun Hinampas ako ng bike. Pero nagawa ko yon sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Bakit? Kaani ba kasi ako sa INC noon? Kaani ba ako sa INC noon nung nagawa ko yon? Kaani rin ako sa dating daan nung nakakasagot ako. Pero nakita ko yung katotohanan dun sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo dahil may proper na katuroan. At yun yung binabanggit sa 12:13 ng Ecclesiastes na ngayon itinuturo sa atin. Baka antok na kayo, bro. Antok ka na ba? Baka mamay tutulog-tulog na tayo dito. Ngayon, magbukas tayo ng isang topic patungkol dun sa mga sinasabi para hindi na rin tayo maakay na itong mga protestante na ito, lalo na ng Baptist Church. At isa sa representative nito, si R.A. Puentes, yung taga Cebu. Si Mr. Ikapo ba yun? Ayun, si R.A. Puentes. Ngayon, isa sa mga aral na binubuksan nila, isa sa mga aral na ipinangliligaw nila sa atin, hindi na daw nawawala ang kaligtasan. Sino naman nagsabi sa hindi nawawala? Ngayon, yung nakadebate kong si James, sabi ko nung kaanib pa ako sa MCGI, saan mo naman nabasa na hindi nawawala ang kaligtasan? Ikinote niya yung 63 o 63:16 ng Isayas. Mali ang translation, kaya ayaw sa akin ipabasa sa Tagalog. Dahil nung nasa 63:16 ng Isayas, yung tinutukoy doon na walang hanggan at walang pasimula, yung pangalan, hindi naman yung kaligtasan. Ngayon, totoo ba yung mga sinasabi nitong mga ito na hindi na daw nawawala ang kaligtasan? Unang-una basahin natin mga kapatid, mga igsuon ng 10:26 ng Hebreo. Ang sabi, sapagkat kung ating sinasadyang ating pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, once na tinanggap mong katotohanan, naanib ka sa tunay na Santa Iglesia, wag mo na sasadyain yung kasalanan mo. Bakit? Dahil lang sabi sa atin ni Apostol Pablo, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Kaya bilang kabataan, sumunod tayo. Huwag tayong magpakasakdal o huwag natin gamitin ang laman natin sa kasalanan. Bakit? Dahil pag sinadya mo todas kang bata ka. Kumbaga, pag sinadya mo na, pagkatapos mong tanggapin yung katotohanan, mismong si Kristo lalayas sa'yo. Ngayon, sabi sa akin ni Mr. Puentes, sa mo naman napulot na dyaryo yan. Paano dyaryo ay sinulat ni Pablo yun? At wala pa naman dyaryo nun, Basahin natin sa 13:5 ng 2 Korinto. Sabi, siyasatin inyong sarili, lalo na kayo mga kabataan, kung kayo'y sa pananampalataya, subukin inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesu Kristo'y nasa inyo? Nasa atin si Kristo dahil itinatag tayo Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Paano ka itatakwil? Sabi ni Pablo sa 10:26 ng Hebreo, kapag sinasadya mo na yung kasalanan mo. Kaya mga kapatid, ikina-clarify natin dito bilang isang kabataan, sumunod tayo. Hindi lang sa Diyos, kundi sa magulang dahil yan ay utos na dapat nating ugaliin. 3:15 ng unang Timoteo sa sambahayan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ngayon, totoo ba yung sinasabi nila? Kasi ang hinahanap nila, letra por letra. Kapatid na James, Ngayon, saan mo naman nabasang naiwawala ang kaligtasan? Kung hanapan mo ko ng letra por letra, hanapan rin kitang letra por letra. Saan mababasa sa Biblia ang Pastor James? Saan mababasa sa Biblia ang R.A. Puentes? Wala rin naman silang mabasa. Ibig sabihin pala, dili sila totoo. Hindi. Dahil ang katotohanan, hindi mababasa sa letra por letra. Dahil ang Biblia, may konteksto, may lohika. Katunayan ang pangangasiwa ng mga apostol sa Bagong Tipan sa 3:6 ni 2 Korinto na kami naman na pinamaging sapat na ministro ng Bagong Tipan, hindi sa titik. Pag sinabing hindi sa titik, hindi letra por letra yun. Ngayon, meron ba tayong mabasa? Meron ba tayong mapatunayan
na ang kaligtasan ay naiwawala, gaya ng mga sandata, o gaya ng sandata kasi yun, tawag ko dun, 2 Korinto 14 hanggang 5 na yung pakikipaglaban ng mga apostol, hindi laban sa laman. Dahil meron silang espiritual na sandata at yun ang salita ng Diyos. Dahil ang Biblia, 3:16 ng 2 Timoteo, ay mapagpakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at pagsuway. Sa papaanong paraan? 1:13 ng Tito, kung sasawayin nating may kabagsikan. Ngayon, meron ba tayong mabasang talata na naiwawala ang kaligtasan? Meron. Doon na mismo sa mga binasa natin, sa 13:5 na 2 Korinto. Dahil unang-una, 2:13 ng Tito, basahin natin, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino yon? Si Jesucristo. Ngayon, si Kristo ang tagapagligtas. Si Kristo ang tagakaligtasan. At mayroong konteksto ito. Anong sabi ni Pablo sa 13:5 ng 2 Korinto? May possibility tayong itakwil. Paano? Kung hindi tayo susunod sa utos ng Diyos. Bakit? Kasi yung pagsunod sa utos ng Diyos, mabuti ito. Dapat itong uguliin. At ito ang purpose natin. Kaya tayo nabuhay sa 12:13 ng Ecclesiastes, sundin ang utos ng Diyos. Yan ang purpose natin, lalo na tayong mga kabataan. Kasi meron dun sa amin, mga nagmamariwana pa Patago pa sila Kala ko hindi makikita. Report ko nga sa barangay. Bakit? Nakaka-impluwensya kasi. Basahin natin ang 15:33 ng 1 Korinto. Ang sabi, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Kaya kayo, pag may napansin na kayo, kakaiba dun sa ginagalaw ng mga katropa nyo, yung iba, bangag. Yung iba, kung ano-anong kalokohan ng pinagtututuro, layuan nyo na. Dahil yan ang topic natin ang kapangyarihan ng mga kabataan sa simbahan. At hindi lang dapat sa simbahan, kundi sa labas rin ng simbahan. Dahil lahat ng talata, lahat ng kapitulo, bersikulo, lahat ng utos ni Kristo, 15:2 ng 1 Korinto, ligtas kayo. Paano? Kung matyaga ninyong iingatan. Paano matyaga? Nasa labas kayo, nasa loob kayo ng simbahan, dapat nating sundin ang utos ni Kristo. Kaya ang sabi sa atin ni Apostolo Pablo sa 2:12 ng Filipos, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyong pagsunod di lamang sa harapan ko, kundi bagkus ngayon ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Kaya lulubusin natin bilang kabataan. Kaya pag inutusan tayo ng magulang na, huwag niyo murahin. Kasi yung pinsan ko nga, mumura-mura pa yung tatay niya Huwag niyong kayahin niyo mga kapatid. Dahil meron dapat tayong lalayuan at meron tayong tatanggapin. Sabi ni Pablo, unang Tesalonica 5:21 at 22, subukin ninyong lahat ng bagay. Ingatan ninyong mabuti at layuan ninyong bawat anyo ng masama. Alin ang iingatan? Yung mabuti. Alin yung mabuti? Yung mabuting ugali. Yung mabuting pamumuhay, yung pagsunod sa utos ng Diyos, pagtanggap sa sakramento ng simbahan. Dahil sabi sa 12:13 ng Ecclesiastes, yun ang katungkulan ng tao, hindi naman alien. Dahil wala naman sa Bibliang alien. Tao lang naman yun nandun. At yung katungkulan ng tao, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya tayo, bilang kabataan, meron tayong kapangyarihan na dapat gampanan sa simbahan at hindi lang sa simbahan, kundi sa atong mga tahanan. At yun ang pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil si Pablo na mismo nagkla-clarify sa atin, 15:2 ng 1 Korinto, 2:12 ng Filipos, lulubusin natin yung gawain ng ating sariling pagkaligtas. Kaya tayo, pag may magkakataon, isama natin yung mga born again, sama natin yung mga protestante. Hindi lang sila yung dapat magsama-sama sa atin. Isama rin natin sila. Dahil welcome naman sila sa simbahan Dahil ang Diyos natin, sa Diyos nila malupit. Ang wala ka sa aming iglesia, lulutong ang gulugod sa impyerno. Ang lupit ng Diyos mo kaysa sa Diyos ng Biblia. Dahil ang Diyos ng Biblia, 5:13 ng 1 Korinto, datapot sa mga nasa labas Diyos ang humahatol. Sa papaanong paraan? Pag nakita ka ng Diyos, gumagawa ka naman ng mabuti, katanggap-tanggap ka sa Kanya, gaya nating mga kabataan. Nasa Gis 34:35 ng Gawa, ang sabi, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng Kanyang katwiran, ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya pag sumunod tayo sa utos ng Diyos bilang mga kabataan, hindi na tayo magdabog-dabog sa ating mga magulang, hindi na natin murahin ang tito natin, makipagsuntukan sa ating tito-tita. Yun ang ikasasakdal ng ating pananampalataya na dapat uugaliin sa tunay na iglesia sa 3:15 ng 1 Timoteo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Baka antok na kayo. Antok ko ba kayo? Yung susunod sa akin, gwapo ito
Talagang wala talaga akong cherry picking lang tayo ngayon mga kapatid. Dahil biglaan talaga, hindi tayo nakapag-review. Kaya ngayon, yun lang siguro, at itong susunod nating pagsasalitain, talagang batikan ito. Kasi ako, bagito lang naman ako eh. Sino ba ako para magsalita, mga kapatid? Dahil unang-una, kaliit-liitan lang ako. Napakahina ko, kahit nasuntukin lang ako dyan sa labas, talsik talaga ako eh. Pero patunay yon, nasa Diyos tayo. Kaya yung patunay na maliit tayo at mahirap tayo, 1:27 ng unang Korinto, patunay yun na pinili tayo ng Diyos. Basahin natin, sapagkat pinili ng Diyos ang kahirapan at kahinaan ng sanglibutan. Pinili tayo. Sino? Yung mga mahihina. Kaya tayo mga kapatid, lalo na kayo mga kabataan, huwag na kayo pasagot-sagot. Ito, nasasagot-sagot ka ba sa magulang mo, bro? Hindi umayos kayo. Kaya ikaw, nagsasagot-sagot ka. Baka mamaya paglabas-labas nyo, makipagsuntukan kayo, huwag mo nyo gagawin yon. Dahil ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto 10:4-5, ang ating pakikilaban, hindi laban sa laman. Kaya kung kayo makikipag-away, huwag yung suntukan. Kaya nga meron tayong katikisim, lapit kayo sa mga CFD, makipagdebate kayo, dahil yun ang utos sa atin ng ating Panginoong Kristo na pinasulat kay Pablo. Ang sabi sa 1:13 ng Tito, sawayin nating may kabagsikan upang magpakagaling sa pananampalataya. Sino? Yung mga binulag na kinato para ng 4:4 ng 2 Korinto at 24:24 ng Mateo ng mga bulaang propeta. At yung mga bulaang propeta na yon, hindi yung katulad ko, na ang bagsik magsalita, yung talagang prangka, talagang mabait, brother, sama ka na sa amin, may sandwich doon. Sama ka na sa amin, maganda ang youth sa amin, magaganda ang mga babae doon. Pupunta naman tayo mga Katoliko. Hindi ganon, mga kapatid. Dahil ang katotohanan, nasa 7:17 ng 1, makikilala natin sa turo. Wala nang ibang napakagandang turo kundi sa Iglesia Katolika. Katunayan, si Bro James nag-aaral pa rin hanggang ngayon yan. Sobrang lalim talagang matindi mga kapatid. Talagang nasa atin talaga si Kristo, patunay yun. At inamin niya naman yun sa 28:20 ng Mateo na siya'y sumasa ating palagi. Ngayon, ano ba tayo? Ayan, ang kapangyarihan ng kabataan sa simbahan, sumunod sa utos ng Diyos, tumanggap ng Holy Sacrament. Pero bago yan, magkumpisal kayo. Bakit? 20:23 ng 1, sino mang inyong ipatawad ay ipatatawad din sa langit, at sino mang dili ninyo patawarin ay hindi patatawarin. Kaya kayo, bago ninyo i-receive yung Holy Eucharist o yung Sacrament of Eucharist, magkumpisal kayo, sabihin nyo sa pare yung mga ginawa nyong kagaspangan at huwag nyo nang ulitin. Dahil pag inulit nyo pa, gaya ng mga binasa kong talata na against sa one save, always save, todas talaga kayo. Hindi ako nananakot, sabi ng Biblia ito, todas talaga kayo. Basahin natin ang 1:18, ang sabi, mangag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Kaya wag nyo iwawala dahil gift ng Diyos yan Alin? 15:2 ng unang Korinto, yung pagsunod sa utos ng Diyos at pagtanggap kay Kristo. Dahil ang nagtatakwil kay Kristo, 12:48 ng 1, ay nagtatakwil sa mga salita at sa utos ni Kristo. Kaya kayo, ito na, parang namumukaan ko ito no? Parang ikaw yung nakikita ko laging kayo ba? Okay lang ba kayo? Kaya mga bro, pag alam nyo ng masama, pag alam nyo ng hindi maganda yung, layuan nyo na. Hindi yung sinabi ko ang paniwalaan nyo, ibinasa kong talata sa unang Tesalonica 5:21-22 na nalayuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Bakit? Nakakahawa. 15:33 ng unang Korinto, yung masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya tayo, sasama tayo dun sa magagandang ugali. Kagaya niya ni Bro James, ni Bro Jody, ni Bro Mago. Itong parang Koreanong kasama ko ngayon. Talagang mga Dito ka Bro Jody. Ayaw mo? Pakilala sana kita Itong natin, talagang mistiso ito. Kaya nga hinayang na hinayang dito si Eli Soriano Ayan. Siya po ay galing sa MCGI, kumuha ng tungkulin, 1 taong naglingkod sa Diyos ni Soriano na sinasabi ni Apostol Pablo sa 4:8 ng Galacia na nang sa katutuboy hindi mga Diyos. Therefore, sa 1 taong paglilingkod niya na yun sa hindi tunay na Diyos, walang kabuluhan lang yung paglilingkod niya.
Bakit? 7:7 ng Marcos, nakikinig siya sa utos ng tao, dili sa utos ng tunay na Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, 26:26 ng Mateo, yung pag-receive ng Eucharist, dahil yun ang holy body of Christ. Wala sa MCGI niyan. Wala sa Iglesia ni Cristo niyan, dahil sa Iglesia ni Cristo, Skyplex. Saan ba naman nakakita nyo, Eurbisco, gawin mong katawan ni Cristo? Napakabastos nyo naman sa katawan ni Cristo. At sinasabi rin ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, yun daw ay symbolical. Paano naging symbolical? Wala naman sinabi si Cristo doon na ito'y symbolical. Ang sinabi niya sa 26:26 ng Mateo, ito ang aking katawan. Pag sinabing ito, yung subject of the sentence na katawan na tinutukoy niya, yung hawak niyang tinapay. Katunayan nung namatay si Cristo, ipinatuloy ng mga apostol bilang pagpapaalaala sa kanya at hindi mga Sabatista yon. Bakit? 27 ng Gawa, unang araw ng sanglinggo yon. At yung unang araw ng sanglinggo sa kalendaryo, linggo yon, dili Sabado. O patunayan mo ngayon yan kung nanonood ka, Chris Bacalares. At yung 3A Media, kaya nyo bang tutulan sa diskusyon nito? Na ang mga apostol, hindi lang araw-araw, 2:46 ng Gawa, kundi unang araw ng sanglinggo, nagpuputol-putol sila ng tinapay. At yon yung sacrament of Eucharist na dapat natin matanggap. Ngayon mga kapatid, sumigaw ako kasi may natutulog na dyan, oh. Baka magising naman eh. Oy. Gising kayo. Kaya God is good mga kapatid. All the time. All the time. Kaya nga meron akong kanta, narinig ko kay Padre. Alam niyo ba yon? Yung I'm here because you're here, because we are here, because God's here. I'm here because we are here. That's why we are here, because God's here. God is good all the time. Ayun, kuha nyo rin yung tono. O, paano nating sinabing God is good? Dahil ang Diyos lang naman ang nagtuturo ng mabuti sa atin at naghanda ng dapat nating lakaran. 2:10 ng Epeso ang sabi na tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya tayo bilang mga kabataan, wag na tayong sasama dun sa mga kung ano-anong mga pinaggagawa. Huwag na kayong sasama doon sa puro kalokohan. Dahil si Pablo na mismo nagsabi sa 15:33 ng unang Korinto na yung masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya yung gampanin natin o kapangyarihan natin bilang kabataan, sumunod sa utos ng Diyos, tumanggap ng mga sakramento ng simbahan, dahil yun ay mabuti at ikasasakdal ng pananampalataya. Basahin natin. Baka sabihin chismis-chismis lang yung nasa live. O basahin natin sa 2:22 ng Santiago. Nakikita mo ng pananampalatayang gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Tumatawa si bro. Kinig ka. Ayan. Ngayon, dito ka nga bro. Tayo ka dito sa unahan at tatanungin lang kita para ano tayo. Anong pangalan mo bro? Dito tanong natin. Dito sa unahan. Patayuin natin para kasama ka ni bro Jody. Sige bro. Anong pangalan mo bro? Iyan po. Iyan. Anong naintindihan mo sa itinapik natin? God is good. Oo talaga, God is good. Ayun, upo ka na doon bro. Ayun. Ayun mga kapatid, sana hindi kayo inantok at naubusan na tayo ng bala. Ayun, naubusan na tayo ng bala ngayon mga kapatid. Ay pagpapatuloy na ito, bago ikaw muna pakilala ka muna, bro. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Brother Jody po. At kaibigan ko po to si Bro Jared at si Brad Mago. Ito po yung cameraman namin. Ano ba sabi? Galing po ako sa sekta ng Born Again ng 8 years at galing din po sa INC ng 1 year and a half. Tapos sa MCGA po, kung alam nyo po yon, yung dating daan. 1 year and mahigit din po kami doon. At galing rin po kami sa... Ito, si Brad Jared at si Brad Mago. Sama-sama po kami tatlo noon na nagpapakonvert. At mga naliwanagan. No? Kaya paalis-alis po kami. 3 sekta ang pinagmula namin eh. Pero awat tulong ng Diyos, eto, nandito na kami sa Catholic Church. Salamat sa Diyos.
Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Dahil unti-unti, habang tumatagal ang panahon, nauubos na ang mga sekta. Katunayan, nandun yan sa census ba tawag doon? Ngayon, yung mga form, basta yun na yun, nauubos na sila. Dahil nalalaman nila ang katotohanan. Kayo rin, mga kapatid, huwag kayong aalis dun sa itinatag ni Kristong Iglesia. Dahil bukod na nasa atin si Kristo, nako, talagang tunay ito. Dahil ito ang liligtas ni Kristo. Dili naman sila. Basahin natin ang 5.23 ng Efeso. Sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan. Kaya tayong ililigtas ni Kristo. Hindi yung may tusok-tusok dahil di naman katawan ni Kristo. Nakikita katawan ni Kristo may tusok. Hindi katawan ni Kristo yon. Ang tunay na katawan ni Kristo talagang banal yon. Banal, bukod sa banal, malinis, walang dungis at walang kasalanan. Dahil Diyos yun eh. Siya yung gumagawa. Basahin natin sa 2.13 ng Filipos, sapagkat siya'y gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. At bukod na siya ang gumagawa, sabi sa 8.33 ng Roma, ang sabi ni Pablo, sino magsasakdal laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Na bukod siya'y gumagawa, siya rin ang umaaring ganap. Na para ariing tayong ganap, sundin natin o gawin natin ang atong kapangyarihan sa simbahan bilang kabataan. At yun ang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi lang sa simbahan, kundi sa ating sambahayan. Amen, mga kapatid? God is good? Yun ang natutunan ni bro, yung patawa-tawa, yung God is good natin. Sige bro ha. Ayun, taga saan ka bro? Saan daw? Wisdom. Taga dito rin. Magpatuloy ka bro ha. Huwag kang sagot-sagot sa magulang mo at dahil ako nung ganyang kabataan nung nakipagsuntukan ako sa tito ko. Talaga. Pero ngayon, sa awa tulong ng Diyos, lalakad tayo sa kabanalan, lalakad tayo sa mabuting gawa. Dahil ang mabuting gawa, 2.22 ng Santiago, yun ang ikasasakdal ng pananampalataya. At sabi sa 2.10 ng Efeso, yun ang inihandang daan sa atin ng Diyos upang siya nating lakaran. Pag sinabing mabuting gawa, hindi pagdaan mo dyan, banatan mo eh. Hindi ganun mga kapatid. Dahil pag nakita na nating masama, nakita na nating hindi mabuti, unang Tesalonica, paulit-ulit nating binabasa sa 5:21 at 22, layuan na natin. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. At muli, bago tayo magtapos ng ating pagsasalita, may natutunan ba kayo? Ano yon? God is good. Ayan. At bago tayo maupo, dahil tayo may trangkaso, ayun, pero sa awa tulong ng Diyos, papatuloy pa rin tayo. Patayuin na natin ito. Tara dito bro James, dito ka na at ikaw na magsalita dito. Ayan, magsasalita na po sa ating harapan ang isa sa magiting na CFD sa Davao at Tagbilaran, si kapatid na James. Palakpakan natin ang Panginoon. Good evening. Good evening. God is good. God is good. God is good. Hanggang bukas tayo dito. God is good. Ayun. Before everything else, gusto ko magpasalamat kay Brother Jared Almasura na talagang bumiyahe from Laguna, Santa Rosa ka bro. Binyan, Laguna. Nakasama na kanyang mga kasamahan ng mga dating protestante na ngayon bumalik na sa pananampalatayang Katoliko. I in myself, maiintindihan ko sila kasi dati din akong protestante. Kaya habang nakikinig ako, talagang ang saya at talagang thankful ka sa Panginoon kasi sa wakas sinagot na ang mga pagdarasal ko. Alam nyo ano yung pagdarasal ko mga kapatid? Lord, 10 taon na po ako sa CFD. Ngayon ay nakafocus na ako sa pag-aaral. Gusto ko nang may kapalit, Lord. As much as possible, sana bata rin. Tagal ng panahon ko yung pinagdasal kasi 2 taon na rin ako hindi masyadong active sa ministry.
At matapos ang 2 taon, ayon, sumulpot bigla ang isang bro Jared Almazora. Kaya papuri at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Palakpakan natin, Panginoon. Bigla-bigla na lang ako nag-intro, hindi nga pa ako nagpapakilala eh. Actually, kung dito lang sa PMIC, sa inyo mga kabataan, ito po yung kauna-unahang pagkakataon kong makapagsalita sa inyo. Although matagal na ako under the Diocese of Cubao, pero nang sa ganun ay makapagpakilala ko sa inyo, gusto ko munang i-recognize yung ating mga kapatid, ang aking mga kasamaan sa Catholic Faith Defenders Quezon City Chapter. Ayan, kung sino yung mga ginto na mga damit, mayayaman yan mga kapatid. Kaya tingnan mo mga kapatid yan, nasa likod nyo. Nandyan si Brother Bien, the CFD President of Quezon City. Ayan, walang ibang gwapo dyan na nasa likod dyan ng ano. I do can see Brother Joe, ito si Brother Charge, yung ating MC, si Doc Christian, hello Doc Christian, si Dr. Ramao, siya yung presidente ng CFD Cubao. O yan, yung babae dyan sa likod na maganda, o yan, tingnan nyo yan. At saka alam na alam ko, sa papuntang kasal, ako ang isang sa mga imbitado. Aasahan ko yan. Ito, nandito si Brother Alex Bernard de San Jose. Ayan. Siya po ang CFD National Secretary. National Secretary, ha? Ang dyan sa likod natin. Kaya kung mapapansin mo, may bandila siya ng Vatican dyan sa kanyang damit. Diplomat yan. Mag-iingat kayo. Secret agent yan. Baka si Bro Geneve. Hello, Bro Geneve. At walang iba, ang CFD Spiritual Director ng Diocese of Cubao, Reverend Father Ben Arsenio. Ako po si Brother James Consensino. Dati po akong protestante, particularly evangelical born again. Kaya mapapansin niyo po, paulit-ulit ko kayong sinasabihang God is good. Kapag mahina ang inyong mga boses, pinapalakas ko kasi sa amin sa born again, hindi kaming tumatahimik. Boses ko pala ngayon, hindi na kailangan ng microphone. Bakit? Sa amin sa born again, alive, 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 alive. Antok ka pa, hindi? Sabi niya, nakakagulat naman magsalita tong tao na to. Sa amin sa born again, alive, 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 forevermore, sing hallelujah. O, diba? Alam mo yon. Sana yung si God is good. Tingnan natin, makakatulog ka pa ba ngayon? Sa amin, alive, alive talaga. Kaya ang boses ko ngayon, alive na alive. Kaya nung tinanong ko kayo, God is good, nung nakita at narinig ko na mahina ang boses ko, pinapaulit ko kayo. Ang sunod ko namang ipapagawa sa inyo, tingnan nyo ang mga katabi nyo. Bakit nag-alinlangan kang tumingin sa katabi mo? Tingnan nyo ang katabi mo. Tingnan mo! Inoobserbahan ko kayo, nakikita ko yung ano. Bakit yung pagkakatingin mo, bro? Ano yun? Ha? Tingnan nyo yung katabi nyo with a smile on your face. Tingnan nyo. Sabihin mo, I love you. Oh, hindi pa ako natapos. Oh, sabihin, I love you. Saan ka nakatingin? May multo ba dito? Sabihin, I love you. Sabihin nyo. Sabihin nyo, I love you. With the love of the Lord. Iba yung narinig ko eh. I love you. Ikaw lamang ang nag-iisa. Ano yun? Hindi ko naman yung pinautos sa inyo ha. Sabi, I love you with the love of the Lord. Alam nyo bakit ko yun pinapagawa sa inyo? Basahin nyo nga ang topic. Ano ni tok mga sulo mo sa kana yana kan. Ragya ka nang bububunok ka kim yatang wala. Ulit tayo.
ang kapangyarihan ng kabataan sa... Pag sinabi nating kapangyarihan, ano ang nasa isip nyo? Sabi, anong Power Ranger? Power! Pag sinabing power, ang doon yung impluensya, ang doon yung talento, ang doon yung kakayahan. Ngayon, tingnan nyo ulit ang katabi nyo. Pakitanong sa katabi nyo, ano ang kakayahan mo? O bakit tawa kayo ng tawa? Sabi niya, anong kakayahan mo, bro? Magmukbang. Tanangin nyo, ano ang kakayahan nyo? Sino dito ang mga nagpa-practice ng sinakulo? O halos lahat nandito sa harap ko. Nakikita ko ang kakayahan nyo. Kung paano kayo nagpapakita ng inyong mga talento sa pag-acting. Nakikita ko kung paano nyo dinadamdam ang lahat ng mga ginagawa nyo para sa simbahan. Kaya't tanungin nyo ulit ang mga katabi nyo, ano ang kakayahan mo? O anong isasagot nyo? Sabi niya, magsinakulo, brad. Ha? Ano yun? Stop! Ano yun? Ano yun? Ha? Ano yun? Ha? Sali ka? Sino ako sasali? Saan ako sasali? Sa sinakulo? Late na. Wednesday na kayo magsimula. Pinapasali mo ako ng ura-urada eh. Dati mga kapatid, baka magtatanong kayo ilang taon na ako. Si Bro Jared, 18 years old yan. Tingnan nyo yung mukha ng 18. Ayan, gwapong-gwapo pa. Ako nung 18 pa ako, gwapo din ako ngayon. Noon. Pero ang problema lang, kinulam kasi ako. Kaya nangyayari ng gito. Nung 23 na ako, naging ganito na mukha ko. No, 23 na ako ngayon eh. Nagsimula ako sa Catholic Faith Defenders noong 14 years old ako. Sinong 14 years old dito? Ayun. Hindi mo ba? Bro Chad, ang kapal ng mukha. Hindi naman. Sinong pangalan mo kapatid? Si God is good ka naman siguro, no? Ikaw ba yung si God is good? Anong pangalan mo? Ian. Kian. Parang may naalala akong Kian, bro. Alex. No, kung mapapansin ko, 14 years old ako pong nagsimula na maging CFD. Sa edad lang yan. 14 anyos, masyado na akong maingay sa park. Sinong na ng mga nakapunta ng park? Saan kayo nakakapunta sa mundo? Taga Mars ka ba? Sino na nakapunta ng park? Yung iba dyan, saan kayo galing? Taga universe, saan ba kayong universe galing? Sinong mga nakakarinig na may nag-preaching sa park? Yung mga nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Wala pa. Ikaw, ganun ang trabaho ko nung 14 anyos pa ako. Kaya sa edad niyan yan, gumagawa na ako ng mga bagay na nasa simbahan. Pero nung dati pa niyan, ako po'y isang protestante. Born again po ako dati. Ipinanganak akong born again. Kaya magtataka kayo, si Bro Jared, yung kanyang mga kasamahan, ako at ang iba, na mga dating hindi Katoliko, magtataka kayo, bakit ngayon naging Katoliko? Ako, hindi ako Katoliko. Hindi ako pinanganak na Katoliko, pero bakit kami naging Katoliko? Sapagkat lamang sa isang rason. Kung babasahin ninyo ang Biblia, Mateo, Kabanata 16, versikulo 18, ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makakapanaig nito. Ano daw ang sinabi ni Kristo? Itatayo niya ang kanyang... Hindi iglesia ni Kristo, iba yun. No. Itatayo niya ang kanyang... Ano ba yung iglesia? Ang iglesia po ay galing sa Espanyol na lengguwahe na ibig sabihin ay simbahan. Si Jesus ay may tayo lamang ng isang. Ngayon napatanong ako sa sarili ko, ano ba yung isang simbahan na itinayo ni Jesus?
Dahil hindi natin alam kung ano ang nangyari dati, ano ang mga pamamaraan nating pag-aaral para babalik tayo sa nakaraan. Ha? Kasaysayan. Very good. Anong pangalan mo, kuya? Rizal? Kristan. Akala ko pa namang Rizal kasi talagang alam niya kasaysayan talaga eh. Sa pamamagitan ng kasaysayan, dahil hindi ko alam kung ano ang nangyari dati, kaya binasa ko ang kasaysayan. Nung binasa ko ang kasaysayan kung ano yung simbahan na itinayo ni Kristo, nakita ko na walang iba kundi ang simbahang Katoliko. International Encyclopedia, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, both human and divine, sent to its founder, Jesus Christ. Na kung sa Tagalog pa, makikita natin ang dalawang, ano yung Tagalog sa nature? Kalikasan, ang dalawang kalikasan ng ating Panginoon Hesus, ang ganung pagka-Diyos at pagkatao, ganun din ang kanyang iglesia na itinayo niya mismo. So kung mapapansin niyo mga kapatid, nagpapatunay na kahit sa kasaysayan, pinapatunayan na si Kristo ay may tayo ng isang iglesia at ang iglesia na yun ay walang iba ang simbahang Katoliko. Bakit kinakailangan nating nasa iglesia na tayo ng Diyos? Gawa, Kabanata 7, versikulo 48. Anong sinabi doon? Ang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa lamang ng tao. Ano ba yung bahay na gawa lamang na tao? Ano ba yung bahay na tinutukoy doon? Unang Timoteo, Kabanata 3, versikulo 15. Na ang bahay na yon ay siyang simbahan ng buhay ng Diyos, ang haligi ng katotohanan at suhay ng katotohanan. Kaya yung bahay pala na tinutukoy doon, ano yon? God is God. Ano yon? Simbahan. Ano pangalan mo, kuya? Kuya Red. Ikaw naman, Blue. So ang simbahan na yun, ang bahay na yun ay tinutukoy na simbahan. So sa madaling salita, ang Diyos ay hindi naninirahan sa simbahan na gawa lamang ng tao. Kaya ang tanong ngayon, sino ang may tayo ng inyong simbahan? Iglesia ni Cristo, July 27, 1914, si Felix Manalo. Tao ba siya? Hindi. Malamang tao. Sa Missions of the Church of God International, sa MCGI, si Eli Soriano. Si Eli Soriano, tao pa? Hindi. So, hindi naninirahan ng Diyos sa kanila. Pero makikita natin na ang Diyos ay naninirahan sa bahay na gawa mismo niya. Kaya nagpapatunay na nung sinabi ni Kristo sa ibabaw ng batong ito, ikaw ay si... Sino nakakaalala? Ikaw ay si Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ng aking iglesia. Sino ang sinabihan? Ngayon, ang pinakatanong, saan ba si San Pedro ngayon? Malamang. Sabi, saan ba si Pedro ngayon? Sabi naman ni Kuya, sa langit. Malamang. Ang unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko, alam nyo ba sino? Si San Pedro. Kung titingnan nyo dyan sa office, hindi makikita dyan, huwag na kayong lumingon. Dyan sa office, sa gilid dyan, may litrato dyan ng buong Santo Papa. Makikita nyo ang pinaka number 1 doon, si San Pedro. Kaya nung namatay si San Pedro, pumalit si San Linos. Nung namatay si San Linos, namatay si San Clemente. So on and so forth, hanggang nakarating kay Pope John Paul II, nakarating kay Pope Benedict, from Pope Benedict to Pope Francis. Kaya dito natin, doon ko nakikita ko mga kapatid, ang pamamaraan na sabi ko, itong Simbahang Katoliko ang itinayo niya. Kaya hindi na ako nag-alinlangan, nagpabinyag kaagad ako sa Katoliko. Ngayon, isa sa mga nakikita ko, nung pumasok ako sa Katoliko, sorry to say that, may mga live, pero totoo namang sinasabi ko. Nung pumasok ako sa Simbahang Katoliko, nung umanib ako, lumipat ako,
Dahil 14 years old ako at that time, ibig sabihin, batang-bata, parang ganon ako kay Kuya Kian. Ang tingin talaga sa akin, hindi totoo. Wala lang yang kwenta, bro. Hindi yan sa baka espiya lang yan. Baka magnakaw lang yan dito sa loob ng simbahan. Akalain mo, isinurrender ko yung dating pananampalataya ko, which is against na against ang pamilya ko. Ayaw na ayaw ng pamilya ko maging Katoliko. Pero kahit pamilya ko, iniwanan ko yung pag-aaral ko, iniwanan ko allowance ko, iniwanan ko ang bahay ko, kasi gusto kong umanib sa katotohanan na siyang Iglesia Katolika. Pero pagpunta ko sa simbahang Katoliko, ang nangyari, intinakwil pa ako. Pero halos mapatanong ako sa Panginoon, Lord, bakit ba to? Iniwan ko lahat, iniwan ko pamilya ko, iniwan ko lahat. Pero bakit nung lumapit ako sa simbahan, parang itataboy rin ako? Hindi ba't dahil bata lang ako? Wala akong kapangyarihan sa loob? Dahil ba hindi ako, dahil ba bata ako, wala akong impluensya? Dahil ba bata ako, wala akong talento? Dahil ba bata ako, hindi nila ako pakikinggan? Yun ang nasa isip ko. Kaya naiintindihan ko yung mga bata na hindi masyado sila nakakapag-connect kasi akala nila ang liliit lang namin. Wala kaming talento, wala kaming boses, hindi kami naririnig. Kasi experience ko yun dati. Hindi ako pinapakinggan kasi bata lang ako. Isa ka lang 14 anyos, isa ka lang ganito, ganyan. So on and so forth. Pero sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung ito man ang pamamaraan mong subukan ako, mananatili ako hanggang sa uli. Kasi gaya na ang ginto, na kapag tumatanggap ng ginto, hindi yan sinasabing ginto na yan. Anong ginagawa sa ginto? As much as possible, the gold was tested by true fire. Sinusubukan ang ginto sa pamamagitan ng apoy. Kung tunay bang ginto, ganun din ang ginawa sa akin. Hindi ko ikinasasama ang ginawa ng simbahan na parang itinaboy ako, sapagkat nakita ko yun na sinusubukan ako ng simbahan kung tunay ba akong aanib sa pananampalataya. Kung tunay ba talaga akong yayakap sa Katoliko, kung tunay ba akong maglilingkod sa Diyos, susubukan kayo. Kaya kung ano man mga pinagdaanan yung pagsubok o kung ano mga pinagdaanan yung mga dinadaanan, always remember, lagi niyong tatandaan ng lahat na yan, na mga apoy na dinadaanan nyo, dyan nakikita na sinusubukan kayo ng Diyos kung gaano kayo katotoo sa inyong paglilingkod sa Diyos. Kaya huwag niyong tingnan ang obstacles, huwag niyong tingnan masyado ang problema, na ganito lang kami, ganyan, kasi hindi natin alam ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nung itinakwil ako ng pamilya ko, alam niyo nung nangyari sa akin? Nakatira lang ako sa park. Kilala niyo si Kuya Epe? O yan, kabatch-batch kami niyan. Pero iba lang, nasa Luneta siya, ako nasa Davao. Alam na alam ko ang buhay kalsada, kasi galing ako dyan. Sa loob ng 2 taon, wala akong ibang higaan kundi plaza, park. Parang Luneta lang sa amin sa Davao, doon din ako nakatira. Paggising ko sa umaga, hindi ko alam kung anong kakainin ko. Akalain mo sa edad na yan, 14 anyos, nasa park na ako nakatira. 14 anyos nagigising ako, ang ginagawa ko madaling araw, kumukuha ako ng mga bote, bakal, plastic. Kasi yung mga bagay na yun, ibebenta ko yun sa junk shop. Pag mabenta mo yun sa junk shop, magkakapera ka. Ang pinakamataas ko ng kita dyan, 20 pesos. Sapat na yun sa pagkain ko 2 beses sa isang araw. Bakit? 10 piso, isang kanin. May libreng sabaw. Ayun ang ginagawa ko. Ang pinipili kong kumakain, agahan at hapunan. Kasi agahan, merong akong energy na makakapagkilos. Wala na akong problema sa tanghalian. Paggabi naman, at least makakatulog ako ng maayos na hindi ako gutom. Kaya
Kaya very strategic lang yung style ko dati para makasurvive. Dinaanan ko yan ng 2 taon. Kaya kung 20 pesos may kita ako, 20 pesos, sapat na yun. Makakabili lang ako ng 10 pisong kanin, may libreng sabaw na, may 10 piso din kanin sa gabi, panang panghapunan, may libreng sabaw na. Just to survive. Pero sinabi ko sa Panginoon, Lord, itong mga bagay na pinagdaanan ko ngayon, alam mo Panginoon, bata lang ako, wala akong kakayahan. Hindi ako isang profesional, hindi ako isang may trabaho. Hindi nga ako nakapagtapos, hindi ko pa nga natapos ang aking junior high school that time. Bigyan mo naman ako ng lakas, Panginoon, na makapagpatuloy ako sa paglilingkod sa iyo sa simbahan, hindi ako namamatay sa gutom. Kaya ang nangyari, natulog lang ako that time. Natulog lang ako sa park. Sa loob ng 2 taong, pinagdadasal ko sa Panginoon, Lord, sana makaahon na ako sa ganitong klaseng buhay. Pero kahit mahirap lang ako dati, nagsasalita ako ng salita ng Diyos sa park. Sinasabi ko doon, tinuturo ko pa rin doon ang pananampalatayang Katoliko. Hindi ko alam na may mga tao na palang nakakapansin sa akin. May mga tao na nakakapansin sa akin na sabi nila, ang galing-galing magsalita, pero ang dungis naman ng muka. Ano to? Modus operandi? Na papaikutin ka sa masasarap na salita, tapos ngayon, kukunan ka na ng pera. Ang nangyari sa akin noon, mga kapatid, may mga Catholic communities, iba-iba, mga charismatic, mga divine mercy, na talagang nag-o-observe na pala sa akin. Until dumating ang panahon na sinagot ng Diyos ang aking mga pagdarasal. Kaya nung natulog ako, may mga Catholic communities na sinabi, bro, wala ka bang tirahan? Sabi ko, wala. Sabi ko, kahit dito man lang ako, basta in-embrace ko ang katotohanan, wala akong problema dyan. Kaya nangyari, sabi nila, sige, doon ka muna tumuloy sa community. Kaya isa naman yun sa mga answered prayer ko. Sa loob ng 2 taon na nakatira lang ako sa plaza, kinupkup ako ng mga Catholic communities na siyang nakatulong sa akin ng kahit kaunti na pag-asenso, kaunti sa buhay, na hindi ka na nakatulog sa sahig. Kung makikita nyo lang yung litrato ko, may litrato ako natutulog lang sa park. Ang payat-payat ko at itim-itim. Pero nanatili ako, kahit ganun yung aking sitwasyon, nanatili ako. Kaya nakikita ko, sabi, nag-usap kami, ano bang magandang topic para sa mga kabataan? Sabi ko, based sa aking experience, mostly, ako nung kabataan ko, akala ko wala lang ako. Nung kabataan ko, akala ko wala lang akong silbi. Akala ko nung kabataan ko, wala lang akong talento. Akala ko nung kabataan pa ako, akala ko bobo ako. Akala ko nung kabataan pa ako, wala akong kaugnayan sa kung ano man ang buhay. Pero hindi ko alam na yung sarili ko lang pala ang pinupush ko pababa. Hindi ko alam na meron pala sa aking sarili ang nakatago, na isa lamang ang kailangan gawin. Buksan mo lang yung sarili mo. Gaya ng isang bulaklak, yung late bloomer. Napapansin ng iba, nakita nila yung hardin, yung ibang mga bulaklak nagsibukahan na. Pero merong isang bulaklak na hindi pa bumuka, hindi pa nag-bloom. Kaya minsan, ang iba, tinatanggalan na nila ng interest. Ay, wala na yung kwenta, yung bulaklak na yan. Ay, premature yan, hindi yan, wala yan, hindi yan bubuka na. Pero sometimes, hindi nyo alam na ang late bloomers, yun pa ang mas pinakamaganda kapag yan ay bumuka. Bakit? Meron kayong sapat ng panahon na hubugin ang inyong sarili. Kaya mapapansin nyo, tingnan nyo, natutulog lang ako sa plaza dati. Halos wala akong kain. Sinakripisyo ko ang lahat kahit pag-aaral ko. Ngayon pa lang ako nakakabalik sa pag-aaral.
Ngayon pa ako napag-senior high, tingnan mo, 23 na ako. Kasi nga, sinakripisyo ko lahat. Pero kung titingnan nyo mga kapatid, sa lahat ng mga pinagdaanan ko dati, ngayon, minsan gagawing kusina na lang ang Manila. Palipad na lang, from Davao to Manila, Manila to Bohol, Bohol to Cebu, kasi marami nang nag-i-invite. Doon ko nakikita na hindi pala panahon ko pa dati. Hindi ko pa panahon mag-bloom. Hindi ko pa panahon na magpakita ng aking talento kasi hinuhubog pa ako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, antay ka lang, dyan ka muna. Sinusubukan pa kita sa apoy. Kasi darating ang araw, kapag makapaglagpas ka na sa apoy, magiging isang kumikining na diamante ka na. Kaya tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo. Sabihin mo, ang mukha mo ay parang diamante. Sabi nyo, tingnan mo, matawa-tawa naman kayo, nakakaloko kayo eh. Yung isa naman, kung tumitingnan, ang mukha mo ay parang diamante. May galit ka ba, bro? Tingnan nyo yung mga mukha na katabi nyo, sabihin nyo, ang mukha mo ay parang diamante. Balang araw, kikinang ka. Anong sinabi ng Panginoon sa Biblia sa kay unang Timoteo kabanata 4 versikulo 12 patungkol sa mga kabataan? Hoy, makinig. Sabi dito sa unang Timoteo 4:12, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Ito pakinggan niyo to. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa salita, sa asal, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Ano daw nga ang dapat gawin ng mga kabataan? Sa halip, maging halimbawa ka sa mga pananampalataya sa salita. Ano yun? Sa pananampalataya at sa salita. Kaya, dahil kayo'y mga kabataan, maging halimbawa kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Isa yan. Anong pananampalataya nyo? Kayo'y isang bata. Isang Catholic. Ang inyong pananampalataya ay isang ngayon. Napapansin ko, sumasakay ako ng jeep sa Davao. Kapag dumadaan kami sa simbahan, nakikita ko yung mga kabataan. Imbis na maging halimbawa sa kanilang pananampalataya bilang isang kabataan, ikinakahiya ang pananampalataya. Bakit? Kapag dumadaan tayo sa simbahan, anong usually ginagawa natin? Oh, alam naman pala ninyo. Ang nangyayari, ang nakikita ko sa iba, dumadaan sa simbahan, ano yun? Naruto Shippuden? Magdadaan na. Ano mga ang tamang pagsa-sign of the cross? Ano in the name of the Father? O bakit nandito sa dibdib? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang iba kinakahiya ang pananampalataya. Imbis na ipinapakita na ako'y isang Katoliko, hindi na nagiging halimbawa. Unang Korinto 1:18, yata kung hindi ako nagkakamali, na ang mensahe ng cross ay kaligtasan sa mga taong nakakaunawa. Pero sa mga taong mangmang, ito ay katangahan lamang. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pagsa-sign of the cross, ito ay isang mensahe ng ating kaligtasan. This is one of the example of the Catholic faith. Kaya kapag kayo'y kabataan, maging halimbawa kayo sa pagpapakita ng inyong pananampalataya. Sa simpleng gawain, ipakita nyo na ako'y isang Katoliko. Pangalawa, anong sinabi dito? Sa mga salita. Ang problema sa ating mga kabataan ngayon, kung ano-ano ng mga ginagamit na salita.
Minsan hindi na natin pinapakita kung paano tayo dapat magsalita sa kapwa. Ano ang mga salita na dapat nating gamitin? Ang nangyayari pa, ngayon halos, hindi naman nilalahat ko, pero napapansin ko, ang bilis na lang magmura. Sa murang edad, ang bilis ng magmura. Natalo lang sa email, nga. Hindi na natin pinapakita yung ating halimbawa bilang isang kabataan. Kaya nga ang nangyayari dito, huwag mong hayaang hamakin. Kaya minsan nahahamak na yung bata kasi kung ano na din yung pinapakita natin. Sa asal, pinapakita natin sa asal, sa pag-ibig. Oy, sabi niya, ano yung pag-ibig, bro? Parang kumalampag yung tenga ng iba nung narinig nila. Paano maipapakita ang isang kabataan pagdating sa pag-ibig? Nag-talk ako sa mga youth ng Tugigaraw. Akala ko kung anong mga pinagsasabi, naghugot-hugot lang doon. Alam mo, Brother James, buti pa ang bagyo, may pag-asa. Pero sa pag-ibig, puro lang paasa. Sa pananampalataya at sa kalinisan. Kaya minsan sa ating mga kabataan, nalulungkot lang ako kasi nasa simbahan ako. And I am a person who is a very observant person. Masyado akong observant sa lahat ng mga pangyayari. Napapansin ko lang, kung doon, like, saan akong simbahan pumupunta, kapag dumadaan yung mga server ng simbahan, ang unang-una kong naaamoy ay efficacent oil. Tawa na si sir doon sa likod. Oh. Sabi niya, parang relate ako ng mga efficacent oil na yun. Pagdaan ng mga server ng simbahan, ang una kong naaamoy, hindi bench, hindi pen shop na perfume. Ang una-una kong naaamoy, efficacent oil. Tapos naaawa ako kasi yung ibang mga kolektor, kapag nagdadala na ng box ng koleksyon, halos matutumba na sa sobrang bigat at hindi kakayanin ang kanilang buto. Isa lang ang ibig sabihin yan. Saan ang kabataan? Marami ngayon ang mga kabataan na hindi na masyado na-focus sa kung ano ang gawain sa simbahan. Mas focus sila sa secular na pamamaraan. And I am a living witness with that. Sa buong Pilipinas na inikot ko, yan na talaga ang observation ko. Pagdating sa kabataan sa simbahang Katoliko, napakahina. Kami sa born again, dati, nung born again pa ako, ay nako, konti lang yung 500 na mga bata na marirecruit ko. Kasagaran na mga nire-recruit namin, libu-libong mga kabataan. Kasi gumagawa kami ng mga programa sa born again kung paano kayo, ito yung mga pagmumukha nyo, paano ko kayo mapapalipat. At kung ako ay dating protestante pa at nakasalumuha ko kayo, sigurado. Lalo't na't may libreng snacks, may pagdating doon, alive-alive pa, pagdating doon, sasalubungin ka. Kasi alam nyo ang technique namin? Kasi ako dati akong youth leader ng born again, alam nyo technique namin pag mag-recruit kami? Pag lalaki ang ma-recruit namin, ang sasalubong sa kanya sa pintuan, magandang babae. Brother, you are so welcome, brother. Ayan na. Tapos, tabi ka na dito sa akin, brother. Dito ka na lang umupo. Eh, yung lalaki naman na, ito na. Kaya nadadala namin. Kasi dinadaan namin sa pamaraan na kung ano ang dapat ng, kumbaga, clickbait. At kung babae naman ang aming ma-recruit, magwapong lalaki ang aming ipapaharap. Macho. Gano'n na. Sister, I love you with the love of the Lord.
Tapos dito ka na, sister, sa tabi ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka bibitawan ng aking puso, ng ating Panginoon. Eh, yung babae naman na gustong, Amen. Sabi din ng iba, Brother James, kasi sabi mo, kapag babae ang ma-recruit, magwapong lalaki ang pinapasalubong. At kung lalaki naman ang ma-recruit, magandang babae ang pinapasalubong. Sabi niya, ikaw, hindi ka naman gwapo. Sabi ko, ako ang tagatulak papunta doon sa loob. Sige na, pumasok ka na. Ang tagal mo na eh. So dyan natin makikita ang mga iba't ibang pamamaraan namin. Ngayon, pagdating sa loob, ang ginagawa namin pagdating sa loob, inoopera namin ng masarap na pagkain. Masarap na snacks. Eh yung mga kabataan na mukhang snacks at talaga mapupunta doon. Punta tayo doon bro kasi ang sarap ng tinapay. At pagdating naman doon, pagkatapos na ng kainan, magsisimula natin, mag-praise and worship na. Ayun na, magsisimula na yung kaya nung in-invite ako, nung born again pa ako, in-invite ako sa kabilang simbahan, nabigla ako, sabi ko, simbahan ba to o concert? So sabi na, rock and roll, Jesus Christ. Sabi ko, ano ba itong mga pinagagagawa ng mga tao na to? Tapos ang katarungan nila, long hair daw si Jesus. Ngayon, ginagawa ko, sabi ko, pagdating na doon, praise and worship na, ang sasaya na ng mga bata, talon sila ng talon, sayaw ng sayaw sila. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Diba? Ganda-ganda. Tapos, yung iba naman, patalon-talon, biro-biro lang ng talon-talon, kasi nandito naman pala yung babae, at least makatabi, yes, Lord. Jesus, alam ko ng mga teknik nyo. Sabi ko, huwag nyo na ikuhan, kasi matagal na ako sa larangan ng simbahan pag gayang klase. Ngayon, pagdating naman na, pagkatapos na ng enjoy, pagkakantahin na kayo ng mga kantang nakakaiyak. Kaya yung pastor naman, ang galing magsalita, Lord, in the name of Jesus, hipuin niyo po ang mga puso ng mga kabataan, itong makasalanan na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Tapos kakantahan ka ng mga kantang pangpaiyak. I will worship. Yung mga bataan, yung very emotional, umiyak, forgive me, Lord, from all of my sins. Ang nangyayari, kinabukasan, wala na, nagpabinyag na sa born again. Another recruit na namin yun. At yun ang isa sa mga ginagawa namin, emotional target. Tinatarget namin ang inyong emosyon para dahan-dahan kayong mapalapit sa pananampalatayang born again. Pangalawang taktika namin na kayo'y matarget namin sa pamamagitan ng doktrina, sa pamamagitan ng turo. Papatunayan ko ngayon kaagad, mag-born again kayo. Gusto nyo sampulan ko kayo? O sige, ganito. Tanggap nyo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Tanggap o hindi? Okay. Ang salita ng Diyos, dahil tanggap nyo, ibig sabihin, hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Tama, mali? Oh. Ang sinabi sa Biblia, Juan Kabanata 3, versikulo 3, hindi ka makakapasok sa karyaan ng Diyos maliban kung ikaw ay ipapanganak muli. In English, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Ano daw ang gagawin para makapasok sa langit? Bakit kayo Katoliko? Yun na. Patay tayo dyan. Kaya yung mga batang Katoliko nalilito. Hala, oo nga no. Hindi pala tama ang Katoliko. Kinakailangan pala natin mag-born again para makapasok tayo sa karya ng langit. Ano daw ang paraan para makapasok tayo sa karya ng langit? Ako ang pastor ninyo ha. Magtayo tayo ng simbahan ngayon. Bibinyagan ko kayo. Sinong gusto mag-born again? Walang gustong pumunta sa langit. Sabi naman ng mga bata, Father, nalilito na kami ng speaker nyo. Ano ba talaga to siya? Katoliko to o protestante? Yan ang sisa sa mga ginagawa namin. Kaya nalilito yung mga bata.
Kaya ang dahilan, dahil takot sila may impyerno kasi ayaw nilang hindi sila makapasok sa langit, nagbo-born again. Hindi nila naiintindihan yung binabasa nila. Juan 3:3, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Hindi naman yun period. May karugtong yun. Basahin mo ng karugtong yung Biblia. Anong sinabi doon? Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. Maliban na ang tao ay ipapanganak muli sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa langit. Ano pala yung born again? Yung ipapanganak ka sa tubig at espiritu. Ano yung tubig at espiritu? Saan nyo nakikita ang tubig sa simbahan? Isa sa mga sakramento, binyag. Kaya magiging born again ka kapag nagpabinyag ka. Sino ngayon dito ang natapos ng nabinyagan? O di born again na kayo. Hindi nyo na kailangan lumipat pa ng sibang born again kasi matagal na kayong born again nung bininyagan kayo. Kasi pag sinabing born again, mga kapatid, hindi yung ipapasok ka muli sa sinapupunan ng ina, tapos ipapanganak ka muli. Pag sinabing born again, ipinanganak yung laman mong katawan, ipapanganak ka muli, hindi na sa laman, kundi sa espiritu. Ako, bininyagan ako February 2. Kaya ang birthday ng aking espiritu ay February 2. Pero ang birthday ng aking laman, June 12. June 12 ang birthday ng aking laman, ang birthday ng aking espiritu ay February 2. Kasi February 2 ako nabinyagan. Ngayon, tanong, kailan kayo nabinyagan? O, tanungin nyo sa nanay nyo. Kasi kinakailangan nyo yun malaman. Para malaman nyo kung kailan ang birthday ng inyong kaluluwa. Yung inyong pag-anib sa pananampalataya. Ngayon, nakikita nyo, isa sa malaking hamon sa atin, mga kabataan, ang magpapatuloy sa gawain ng simbahan. Gaya na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ganun din ang kabataan ay pag-asa ng simbahan. Kung wala kayong lahat, mahihirapang magpapatuloy ang simbahan. Kasi itong mga nakikita nyong servers ngayon, inyong mga nakikita nyong mga, ito si Father Ben, nakikita nyo si Father Ben, matanda na. Tingnan nyo. O yan. Bata pa, matanda na. Sabi niya, ayaw namin maparusahan, bro. Si Father Ben matanda na. Darating din ang araw na matatapos din ang kanyang paglilingkod sa simbahan. Sinong papalit? Kung wala ang kabataan. Makikita yung mga servers dito. O tingnan nyo din si Brother Nelson sa likod. O yan. O Brother Nelson. O matanda na din yan. O. Darating ang araw, matatapos din ang kanyang paglilingkod sa simbahan. Sinong papalit sa kanya? See? Kaya kayo ang magiging pag-asa ng simbahan. Kaya napakalaki ng aking kasiyahan nung nakita ko na nag-active kayo sa pamamagitan ng sinakulo. Dahil this will be your first step. Ito yung magiging unang hakbang nyo na makapagpatuloy pa mismo sa gawain ng simbahan. Kaya kung ano ang mga klaseng talento nyo, marami naman tayong ministry dito. O, meron naman tayong ministry ng choir. Kung sinong maganda ng boses yan, huwag nyo naman ubusin sa karaoke. Bigay naman din kayo ng paglilingkod sa simbahan. Sino, may, alam ko may mga altar server na akong nakikita dito na pamilyar sa akin. Ito si Kuya. Sabi niya. Meron sa iba sa inyo magaling sa teknolohiya. Meron tayong media. Maraming mga pamamaraan ang ating simbahan sa kung ano kayo nababagay. Makikita nyo yan. Andyan si Ate Sheena. Pwede nyo siya lapitan pag may mga serve, gusto nyo maging server. Si Father Ben, pwede nyo malalapitan. Father, gusto naming mag-choir. Father, gusto naming kung ano bang gusto ninyo. Huwag na mo na mother butler, pang matanda pa yun. Sabi niya, insulto na naman yun. Insulto na naman yung Brother James. So lahat sa inyo may kakayahan sa paglilingkod sa simbahan. Gaya ng ako ay nagsimula ng 14 anyos, ngayon 23 years old na ako.
nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa simbahan hanggang sa kamatayan ng aking buhay. Sa huling hininga, magpapatuloy ako sa paglilingkod ng simbahan. Anong ministry ka, bro? Ano, sali ka lang sa sinakulo? Oh, ikaw, bro. Sa sinakulo. Sinong mga may ministry dito sa simbahan? Ayun, ano ka? Ha? Altar server. Altar server, kilala ko na to. Altar server. Walang mga choir dito. Ha? Bro Genib, exempted ka doon. So, meron tayong mga pamamaraan na tayo makapaglingkod. Sana ay ating gamitin ang ating lakas. Kasi napapansin ko, dyan pa tayo tatanda, kung saan pa tayo tatanda, doon pa tayo nagiging active mag-serve. No, habang kabataan natin, mga panahon ng ating kabataan, pagpatuloy natin ang paglilingkod sa simbahan. Amen! God is good. And all the time. Ibahin natin ang pamaraan kasi yung all the time pang matanda daw yun. Ito ay youth recollection eh. Ang youth recollection ay pang bata. Pag sinabi nating God is good, ang isasagot natin pinakamahaba. Grabe! Pag sinabi namang all the time, siyempre. Sige, again, God is good. Grabe. Sinabi natin God is good. Talagang si Mana Santa na. Kasi malumanay na ang mga tao. Amen. Kaya magpatuloy kayo. Ang isa sa mga ginagamit naming motto sa CFD is Pro Deo et Ecclesia. Yun ay Latin na language. Na ibig sabihin, for God and for the church. Ang paglilingkod natin sa simbahan ay para sa Diyos at para sa simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sabihin nyo nga. Ayan, wala nang kain. Again. Pro Deo et for God. For God is good. Ano ba yun? For God and for the church. Amen. Magandang gabi. Maraming salamat sa inyong lahat. Ibigay mo na natin sa... Ayan, maraming salamat kapatid. And siguro magkaroon tayo ngayon ng final words galing po sa ating parish priest, si Father Ben Arseno. Palakpakan natin si Father Ben. Ayan. Okay, so dahil mayroon na tayong sinakulo sa Miyerkules, kaya itong youth recollection ay isang disposition, spiritual preparation para sa inyong activity. Di ba? Kaya kailangan tayo mangumpisal. Umpisal tayo sa Martes kasi kayo ay magpe-perform ng sinakulo. Inaano nyo, sinasabuhay ninyo ang nangyari noong panahon ni Kristo. So, kung tayo ay nasa grasya, maganda ang kinalabasan ng ating sinakulo. Amen? Kaya tayo ay maghugas ng ating mga kasalanan. Okay? Hindi lamang tayo aarti-arti lang, wala naman sa grasya, pangpakita ng tao lang yon, di ba? Well, kailangan natin ay nasa kalooban natin ang ating ina-act. Amen? Okay. So maraming salamat sa inyong pagdalo at saka kay Brother Jared na taga Santa Rosa kasi ay ininibita ko siya dahil nagbabaka sakali lang naman kasi nandito yung mga CFD kaya pumayag naman siya. Kaya nandito siya sa atin. Kaya tayo ay mayroon din tayong binubuo na CFD sa ating parokya. Kaya every Saturday, mayroon tayong klase. Klase Catholic Lay Apologetics. No? Kung gusto niyo magiging gaya nila. No? Maging gaya kay Jared. So, tuturuan kayo. Tuturuan kayo ng mga bersikulo
kapitulo. Okay? So yan, ha? So kailangan natin mag-aral kasi maraming mga Katoliko na natatangay ng mga ibang sekta dahil sa walang laman ang ating utak. Hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nagpapalalim, no? Hindi nagre-recollection kung mag-recollection. Okay? So yan, kaya marami tayong mga pagkukulang. Kaya dapat patuloy nating mag-aral. Tayo ay magsimba, umattend ng katekism every Sunday, alas 2 hanggang alas 4. Mayroon tayong katekismo upang ma-appreciate natin ang ating panampalataya. Brother Jarrell, halika muna. Picture tayo. Picture. Okay? Maraming salamat. Tumayo tayo. Bago kayo umali, magpa-picture tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na pagbigyan mo kami upang makarinig ng mga kabataan na hinipo mo, binago mo ang kanilang buhay at pinabalik mo sa simbahan. Maraming salamat sa biyaya na ipinagkaloob mo sa simbahan. Patuloy mo, Panginoon, na hipuin ang mga kabataan pa na naliligaw at natangay ng mga sekta, ng mga born again, Iglesia ni Cristo at iba pang mga simbahan, Panginoon. Hipuin mo sila, Panginoon, upang sila ay makabalik sa tunay na simbahan na tinatag mo. At ito ay simbahan na ng katotohanan, dasuhay ng katotohanan. So maraming salamat sa mga kabataan na nandito, na nakipag-participate sa recollection. Basabasan mo sila na sila ay makapaghanda spiritually sa iyong darating na paghihirap, kamatayan, muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito, Panginoon, sa ngalan mo kasama ng iyong banal na Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mayroon ako ditong guide sa kumpisal. Pwede kayong kumuha ng tag-isa. Yung mga hindi pa marunong mangumpisal, ito ay gabay lang naman ito, no? Gabay sa pangungumpisal, okay? At saka yung mga apostoles, yung mga apostoles, yun ang apostoles. Okay, ito yung kopya natin, schedule. Itong schedule natin, schedule. Okay. So bukas, nandito tayo bukas. Yung apostoles, sino pa? Yung apostoles, sino ang apostoles? Apostle. Okay. Okay, so, okay, pa-picture muna tayo. Okay, pa-picture tayo. Every Saturday. Yes, every Saturday. Atin kayo. Doon sa every Saturday, 7 o'clock. Wala, basta ikaw ay interesado ka. Interesado. Okay, picture muna tayo. Hindi, okay naman. Pwede naman. Teka, tulungan ka, Father. Okay lang naman kami. Kaya lang, syempre, nalagay lang dito. Low. Check mic. Kurimaw. Yan. So habang naghahanda tayo at daladala ko to, tinatabi ko, muli po i-plug natin ang ating CFD-QC Core. Paki-like, share, and subscribe po sa FB page. And syempre, ibahagi nyo po ito sa inyong mga dabarkads. Uso pa ba yun? Ibahagi nyo sa mga kabarkada nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga kachat nyo sa FB. Yan. Okay? And of course, yung mga interested po para sumali sa Catholic Faith Defenders, Quezon City Chapter, lapit lang po kayo mamaya. Andito po ang lahat ng members ng CFD-QC. Lahat po na nakikita nyo na nakadilaw, pwede nyo pong lapitan. Tinatanggap po namin lahat ng edad, lahat po ng kasarian. Wala po tayong pinipili. Basta po para sa simbahan. Yan, magsama-sama tayo mga youth. Yes. Yeah, magsama-sama tayong mga kabataan. Pakakabataan.
after the picture taking, pwede po ninyong lapitan yung lahat ng mga nakadilaw sa mga interesadong sumali sa CFDQC Core. Yan.